Nag-alala ang mga kasama dahil may sugat na ang bida. Si Bangkotso ay hinamon pa siyang gumamit ng wind scar na ginawa nga ng bida subalit gumamit ng Dragon Hammer technique ang kalaban. Kaya nais gumamit ni Inuyasha ng Backlash Wave pero walang demonic aura si Bangkotso na inatake siya. Nag-alala si Kagome ngunit nabuhay pa ang bida. Dahil wala na ang barrier ay nakapag-transform na si Kirara upang tulungan ng duguan na Inuyasha. Sinabi ni Kagome na nilagyan ni Bangkotso ng banal na hiyas ang espada nito kaya naisip ni Inuyasha na magagamit niya na ang Backlash Wave subalit lumipad si Bangkotso at nagpalabas ng malalakas na kidlat at tinamaan nito ang mga kaibigan ni Inuyasha. Matapos ang pagkidlat ay labis na nagalit si Inuyasha sa nangyari kay Kagome. Ngunit muli siyang inatake ni Bangkotso na sinalag niya at sinabing huwag nang idamay pa ang mga kaibigan, saka nagtama ang pinakamalakas nilang mga atake, subalit nagpakawala muli si Bangkotso na sinalag ni Inuyasha at di sila tumigil hanggang sa magliwanag dahil nakagawa sila ng energy sphere. Ngunit nang matatalo niya na si Bangkotso ay pinigilan siya ng altar ornament at naglabas ng kapangyarihan na nagpagaling sa mga kaibigan saka nag-transform ang Tessaiga. Naisip ni Miroku na pinrotektahan ng ornament si Bangkotso kaya sinamantala nito ang pagsugod ngunit tinamaan ng araw ni Kagome at naging kalansay. Dahil dito ay tinulungan siya ng ornament na makatakas kay Inuyasha. Nagtataka pa rin si Shintaro kung nasaan ang katawan ni Saint Hakushin. Dinala nito si Bangkotso sa lugar na di niya gusto dahil sa mabuting aura ng lugar. Kinuha ni Kana ang ornament at nilagay sa shrine ni Saint Hakushin. Nalaman na rin ng mga kapatid ni Shintaro ang sinapit ng kanilang ama. Samantala si Koga ay ipinaghanda ng masarap na pagkain ng mga kasamahan. Tumalon si Sesshomaru sa isang valley upang hanapin si Narako at sumama rin ang mga tauhan nito. Nagpaalam na rin si Kikyo sa mga bata kahit ayaw niya sanang umalis ngunit di nakakayanin ng kanyang katawan ang barrier. Dahil mas lumakas ang barrier ay muling nanghina si Shippo. Ngunit dahil rin sa mga pangyayari ay nakumpirma nilang dito nga nagtatago si Narako kaya nagpasyang maghanap sila Sango at Miroku. Di pa rin tumitigil si Koga sa paghahanap pero di makapasok sa barrier. Pero nais nang sumuko ng mga kasama dahil sa hirap ng kanilang pinagdadaanan subalit ayaw makinig ni Koga. Dahil sa barrier ay di nila nakikita na nanonood na pala ang Band of Seven kaya pinag-utos ni Renkotso na puntiryahin ni Ginkotso ang mga paa ni Koga pero nakailag pa rin ang wolf. Kailangan nilang mag-focus pero si Miroku ay sa puwet ni Sango naka-focus pero di niya mahawakan dahil napupurify ng Mount Hakurei ang kanyang evil thoughts. Muling nakailag si Koga ngunit sumakit ang kanyang tuhod dahil sa unang atake. Lumayo ang Band of Seven at saka pinagtitira ang Demon Wolf pero patuloy itong sumugod. Dumating din ang mga nag-aapoy na cable mula kay Renkotso na kalaunan ay tinamaan si Koga. Saka umatake si Ginkotso na kumalat sa buong paligid ng wolf. Lumapit ang Band of Seven upang tignan si Koga. Ngunit hinihintay lang pala sila nito na lumabas sa barrier pero minaliit pa siya ni Renkotso at binugahan ng apoy ngunit tumalon kaya tiniis niya na lang ang apoy saka pinuntirya ang banal na hiyas nito kaso di siya tumama. Nagalit si Ginkotso at pinaputukan ng nakailag na Koga. Kaya naghanda si Ginkotso at inilabas ang napakarami niyang mga baril sa katawan at pinaulanan ang Wolf Demon. Ngunit tumalon si Koga kaya lumipad din si Ginkotso at nahuli siya ng cable saka inatake ngunit nakasakay ang wolf at pinabagsak siya nito. Dahil dito ay nag-self-destruct na lang si Ginkotso na naramdaman ni Inuyasha kaya kumilos na sila. Sinubukan na naman ng monk na mangmanyak pero di talaga magawa dahil sa Mount Hakurei. Samantala tumalon si Sesshomaru at sinalag niya ang snake sword ni Jakotsu. Nagawa namang makatakas ni Renkotso dahil sa sakripisyo ni Ginkotso at nakuha niya pa ang banal na hiyas nito subalit naubos na ang kanyang lakas. Sila Inuyasha naman ay nahanap ang mga wolf at tinulungan niya si Koga na naipit ng bato ngunit matindi ang pinsala saka nakatulog ang mga ito sa sobrang pagod. Sa paglalakad ay nakasalubong ni Kikyo si Bangkotso ngunit nilagpasan lang siya nito na kanyang ipinagtaka. Giit ni Bangkotso na wala namang iniutos si Narako pero tinutukan siya ng priestess at tinanong kung ano ang plano ni Bangkotso. Sagot ng lalaki na nais niya lang pumatay at wala siyang pake kay Kikyo dahil alam niyang magkapareho sila nitong matagal nang namatay. Di inaasahan ni Jakotsu na napakalakas ni Sesshomaru. Tinukso siya ni Jaken kaya sila ang inatake ngunit iniligtas sila ng master at tumawid sila sa tulay. Subalit nag-aabang pala sa tulay si Sukotsu at nagawa pa ni Jakotsu na matanggal ang espada ni Sesshomaru habang si Sukotsu ay inaatake sila Jaken kaya binugahan ito ng apoy ngunit nasira niya ang tulay at ang kalaban ay nakakapit sa ilalim hanggang sa tuluyan itong gumuho kaya biglang tumalon si Sesshomaru na sinamantala ni Jakotsu ngunit nakuha nito ang espada at nagulat ang kalaban ng ma-deflect ng demon ang kanyang snake sword kaya nawalan siya ng lakas. Dinala ni Inuyasha si Koga upang itago ito at di makuha ng Band of Seven ang taglay nitong banal na hiyas.
Nalaman ni Sesshomaru na nahulog sa ilog si Rin kaya si Joken lang ang natagpuan. Si Rin naman ay iniligtas ng alter ego ni Sukatsu. Napakataas na nang naakyat nila Sango pero di pa rin nila mahanap si Narako subalit nakita nila ang isang kuweba pero di nila alam na pinapanood na sila ni Kohaku. Nagbalik si Sukatsu sa kanyang tirahan kasama si Rin. Sinundan din sila ni Jakotsu para umatake upang magbalik ang masamang alter ego ni Sukatsu ngunit dumating ang matatanda at nakiusap na umalis ang doktor, ngunit ngumiti lang ito at pinagpapatay ang matatanda na ikinatakot ni Rin subalit nahuli siya ni Jakotsu. Tapos nais ring patayin ni Sukatsu ang mga bata pero di niya kayang gawin dahil sa alter ego. Tinapon lang ni Inuyasha ang wolf kaya pinagalitan ni Kagome. Depensa ng bida na mabuti nga ay di niya kinuha ang banal na hiyas nito. Pumasok si Sesshomaru sa barrier kaya nagbabala si Joken na isa itong trap. Pilit rin siyang pumapasok pero di niya talaga magawa. Dumating si Kikyo at nakita ang mga bangkay. Naisip ni Jakotsu na di na kinaya ni Sesshomaru ang barrier pero nasa harap na pala ito na kanyang inatake at dahil sa barrier ay nahihirapan ito kaya nasugatan. Bago umalis ay ibinili naman ni Kikyo na tumakas na ang mga bata. Pumasok ang dalawa sa kuweba subalit tila nililigaw sila ng sinusundang umiilaw na nilalang na si Kohaku pala. Akala ni Jakotsu ay mananalo na siya pero mas malakas pa rin si Sesshomaru. Kaya pinagbantaan ni Sukatsu ang buhay ni Rin. Ngunit ngumiti pa si Sesshomaru saka umilag at inihagis ang espada kay Sukatsu kaya siya napinsala ng snake sword pero natusok niya naman ang kalaban. Sa kabila nito ay nabuhay pa rin ang Band of Seven kaya papatayin na si Rin ngunit tinamaan ng banal na hiyas ng palaso mula kay Kikyo. Dahil dito ay tumakas na si Jakotsu. Nakabalik na rin ang mabait na Sukatsu dahil na-purify ng araw ang banal na hiyas. Ngunit pinili ng doktor na kunin na lang ni Kikyo ang hiyas upang tuluyan na siyang matahimik. Kaso dumating ang snake sword kaya naunahan na sila ni Jakotsu na kunin ito kaya muling naging mga buto si Sukatsu. Ayaw ni Kohaku na patayin sila pero pinaalala ni Kana na ito ang ipinag-uutos ni Narako. Nahanap na nga nila Miroko ang labasan kaya nagtaka kung ba't sila tinulungan ng aparisyon. Saka nakita ni Sango ang ginamit na cloak kaya naisip niyang nandito si Kohaku. Nasa peligro na si Renkatsu kaya nilagay ang hiyas ni Ginkatsu sa kanyang sugat at gumaling ito. Saka nagtungo siya sa base upang kumuha ng mga gamit. Dumating din ang insekto para bigyan siya ng impormasyon. Nang magising si Koga ay naamoy niya ang amoy ni Inuyasha dahil ito ang nagdala sa kanya. Dumating si Inuyasha at sinabing naligo din siya para mawala ang amoy ng mabantot na wolf. Ngunit hinarot pa ni Koga si Kagome na ikinainis ng bida. Saka nakita nila ang insekto na hinabol ng bida pero paraan pala ito ni Renkatsu para umalis si Inuyasha. Saka pinasabog ang mga bato upang maharangan ang ilog. At dumating ng balsa na may langis upang matrap sila sa apoy. Napatay na rin ni Inuyasha ang insekto ngunit na lamang nasa panganib sila Kagome. Kinuha ni Kagome ang pana ngunit inunahan na siya ni Renkatsu na iniligtas naman ni Inuyasha at ipinahiram ang kanyang damit. Saka sumugod siya ngunit pinagbabaril ni Renkatsu, mabuti ay iniligtas siya ni Kirara. Tapos nakailag sila kaso ng papasugod na ay niratrat sila nito kaya talsik sila. Saka binaril din ito sila Kagome ng kanan. Kalaunan ay pinuntahan niya ang kuweba at nakita silang sugatan. Kukunin niya na ang banal na hiyas ni Koga nang bigla siyang sinipa dahil naprotektahan pala sila ng damit ni Inuyasha. Balak na lang magpasabog ni Renkatsu kahit madamay pa siya. Dahil kailangan niya talagang makuha ang banal na hiyas ni Koga para mapagtanggol ang sarili kay Bankotsu dahil sa pagtatago ng banal na hiyas ng walang paalam. Nakailag siya kay Koga at tuluyang sinindihan ang pampasabog. Ngunit na-distract siya kay Inuyasha kaya tinamaan siya ng wolf. Saka tinulak siya ng bida at magkasama silang sumabog. Hinanap nila ang bida at napaiyak si Kagome dahil binigay kasi sa kanila ni Inuyasha ang robe nito. Ngunit nakaligtas pa rin ang bida dahil itinapon pala ni Renkatsu ang mga pampasabog. Nag-aaway pa ang dalawa ngunit nahinto sila ng yamakap si Kagome kay Inuyasha kaya sawi ang wolf na tinukso pa ng bida. Wala pa rin nahahanap sila Miroko sa kuweba sa bundok. Ngunit mas iniisip niya pang makascore dahil minsan lang niyang masolo si Sango. Nag-aalala si Renkatsu dahil papatayin siya ng leader pag nalamang ginamit niya ang hiyas ni Ginkatsu. Sa kasamaang palad ay nakasalubong niya pa ito. Pero tila di nalalaman ni Bankotsu na higit sa isa ang kanyang banal na hiyas. Ngunit inisip niya na lang na pinagbigyan lang siya dahil kailangan siya nito. Nakarating sila Miroko sa naputol na daan patungo sa isa pang kuweba kaya inihagis ng dalaga ang Hiraikotsu at ginamit ang lubid para makatawid. Saka siya nito tinulungan. At sa kuweba ay nakakita na sila ng evil aura na malamang ay kay Narako. Sa loob nito ay naiinip ng magbantay si Kagora kaya naiinggit siya kay Kana na labas-pasok dahil di ito apektado ng barrier. Saka pinakita na paparating ang dalawa kaya gagamitin niya na ang mga demon. Nakarating sila Miroko sa lugar nang makita ang napakaraming demon pero di mahigop ni Miroko dahil sa insekto kaya inatake na lang nila ang mga ito. Saka inatake sila ni Kagura habang pinuputakte ng mga demon. Subalit napaghiwalay sila ni Kagura kaya nagpaiwan na ang Demon Slayer at binato ang demon ngunit pinalihis lang nito ang sandata saka na-distract si Sango sa kapatid kaya tinamaan ng sariling sandata kaya bumalik ang monk.
Ngunit pinasugod ng Wind Demon ang napakaraming alagad kaya napilitan ng monk na higupin ang mga ito kahit malason siya ng insekto. Nag-aalala si Kagome dahil wala pa sila Sango. Nais sumunod ni Inuyasha pero nag-aalala si Kagome sa barrier dahil isa siyang half-demon. Kaya pinaubaya niya muna kay Koga si Kagome saka siya umalis. Ngunit sa bungad pa lang ay nahihirapan na kaagad siya. Ginamit ng monk na tulay ang Hiraikotso habang pinagbabantaan na hihigupin ng sino mang lalapit na demon. Ngunit sumugod pa rin ang mga ito kaya hinigup at napansin ni Kagura na nasasaktan na siya sa lason pero di pinigilan ni Kagura dahil mali ang kanilang direksyon. Samantala pag nanghigop pa ang monk ay ikakamatay niya na ang lason ngunit natumba na rin siya. Nilalamig na si Jakotso. Kaya nang makasalubong ang feudal era Shopee ay pinagpapatay niya ang mga ito upang makakuha ng damit saka dumating si Bankotso. Tapos ibinigay ni Jakotso ang hiyas mula kay Sukotso na ikinatuwa ng leader. Pilit na pumapasok si Inuyasha nang hindi na pupurify pero di niya na kinakaya. Sa kasamaang palad ay dumating pa si Renkotso na binaril siya ng kanan kaya tumalsik sa mas malakas na barrier at tuluyang na-purify. Subalit nabuhay pa rin at sa halip ay naging isa siyang tao kaya tumakbo na siya mula sa kanan ng kalaban. Nagising si Sango na pinrotektahan ng monk at napakaraming demon ang nakatingin sa kanila saka nag-alala dahil nakita niyang ginamit ng monk ang wind tunnel. Ngunit sa patak ng luha niya ay nagising ang monk na pinapaalis na siya pero mas gugustuhin na lang daw ni Sango na mamatay kasama ni Miruko. Bigla niyang naramdaman na bumubuti ang katawan at nagtaka kung ba't di umaatake ang mga demon. Kaya natuklasan na meron palang barrier doon at na-purify din ng barrier ang laso ng demon na hinigop niya. Kaya naman nahiya ang dalaga sa kanyang mga nasabi kanina. Hinahabol pa rin si Inuyasha na tumalsik sa kanan ni Renkotso. At nang makorner ay pinatay na siya nito, subalit di nakita ang bangkay dahil pumasok sa crack. Dumating si Jakotso at sinabing sila na lang ang natitira sa Band of Seven. Nagpatuloy sa paglalakad si Inuyasha sa loob ng kuweba subalit muntik na siya ng snake sword dahil nakahabol si Jakotso na sabik na siyang paglaruan. Sa pagtakbo ay nakarating na sila Sango sa templo kung saan itinago ang mommy ni Saint Hakushin subalit nabuhay dahil na rin kay Narako. Naisip nila Ginta at Hakako na namatay na si Inuyasha kaya nalungkot si Kagome at binukulan sila ni Koga. Samantala patuloy ang pagtakas ng bida mula sa snake sword ni Jakotso ngunit napatalsik siya. Saka sinalag niya ito kaso nahiwa pa rin siya. Saka tinikman pa ng manyak ang kanyang dugo at di siya nito tinigilan sa pag-atake hanggang sa mahiwa sa hita. Nagtataka si Miruko kung ba't tinutulungan nito si Narako. Sa flashback ay isang mabuting tao sa Saint Hakushin ngunit nang bumibigay na ang kanyang katawan ay nagpasya siyang maging living Buddha at pinangakong poprotektahan sila kaya nagpalibing siya upang ma-preserve ang katawan at isang kawayan lang ang kinukuhanan niya ng hangin. Nagdasal siya ng ibang mga monk subalit dumating ang panahon na pinagsisihan niya ang desisyon. At ng panahon ring iyon ay narinig niya ang boses ni Narako. Wala daw pake si Miruko dahil ang kailangan niya lang ay matanggal ang barrier pero ayaw siyang payagan ng Saint. Nagpa siya si Koga na sunduin si Inuyasha pero meron daw tiwala si Kagome kay Inuyasha. Wala talagang magawa ang bida sa mortal niyang katawan. Samantala palihim namang umaasa si Renkotso na kahit masugatan man lang ni Inuyasha si Jakotso para mabilis niya itong mapatay mamaya para makuha ang banal na hiyas. Dumidilim na ang paningin ng bida kaya nais na siyang paglaruan ng kalaban nang biglang sinaksak niya ito kaso di tinamaan ang banal na hiyas. Kaya naman nagsimula na ito sa pagpapahirap sa kanya at nais siya nitong umiyak. Di umubra ang sandata ni Sango kaya nilagyan ng mga suture charm ng monk. Sa kanya ginamit kaya natusok ang barrier subalit naglaho ang mga charm at tumalsik ang Hiraikotso sa kanila. Saka pinagmalaki ni Hakushin ang tibay ng kanyang barrier. Kaya napuno na ang monk at hinigop ito. Subalit lumalaban ang barrier ng mommy sa kanyang wind tunnel. Tinanggap na ng bida ang pagkatalo ngunit nais pa siyang pahirapan. Subalit naramdaman ni Kagome na humihina ang barrier sa Mount Hakurei. Dahil nagtagumpay pala si Miruko na mabasag ang barrier ni Hakushin ngunit lumalaban pa rin ito at dumating ang mga insekto kaya tinigilan niya ang paghigop. Si Kikyo naman ay nakita ang isang energy ball na tumatakas dahil humihina ang barrier sa lugar. Papatayin na si Inuyasha nang mapansin ni Renkotso na nakalagpas sa barrier ang mga demon kaya inatake din ng mga ito si Jakotso ngunit pinaghihiwa ang mga ito at inihagis si Inuyasha saka siya tumakbo at nagtago sa nababaliw na mga demon. Dahil sa paghina ng barrier ay nagbalik ang demon powers ng bida at gumaling ang mga sugat at nagamit ang Tesaiga at sinubukang masalag ang snake sword ngunit pinulaputan na siya nito.